So, ngayon ang sinasabi, kasi naman napakalinaw, yung sinabi naman ni Mr. Curly Discaya, sobra po. Paulit-ulit naming napapanood dyan. Kahit sa ang news, andun talaga. Yung tulad na lang po, kay Congressman Arjo, ipinababalik ko po yung 60 million pesos. Sabi pa nga ni Aling Sara, pera. Sabi pa niya gano'n. Tapos sabi ni Senador Jinggoy Estrada, sabi niya, ibinigay mo yung 60 million kay Arjo? Sabi niya, hindi po, sa tatay niya, kay Mr. Atayde. For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? Pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Yeah. Sabi niya, kasi daw makukulit, nagpa-follow up. Diba? Follow up daw ng tawag follow na up. tawag. Oo, yung 25%, kung ilang man porsyento yun. So, ang linaw po kasi, dapat hindi magalit si Maine sa mga netizens na may mga sinasabi ngayon laban sa kanila. Dapat magalit sila doon sa mag-asawang Diskaya dahil sa kanila nang galing yan. Ocho diretso talagang sinabi, Congressman Arjo Atayde, ang tatay niya na si Mr. Art Atayde. 60 million pesos. To the rescue agad-agad si May. Kaya doon naglalong uminit yung chikahan. At yun naman ay mauunawaan natin. Alam nga namang kapitbahay pa magtanggol kay Congressman Arjo. Natural si Maine, di ba? Tsaka yung kapatid niya, si Jella. Kasi naman si Jella, inata-atado pa yung shopping. Sabi niya ganun. Tapos pag abroad, yung ganun daw, yung mga it's none of your business. Sabi niya, ayun, magagalit lalo. Alam mo, ang pinakamaganda talaga dito, huwag na lang munang magsalita. Total naman, magkakaroon naman po ng diskurso ito kung sino ang totoo at nagsasabi ng mga tagpi-tagpi lamang na mga kwento. At saka sa mga pagkakataon kasi ito, pag galit, pag sinalubog mo ang galit ng tao, imamamayan. Sabog talaga. Sabog. Kaya, sige lang, magalit muna sila. Saka ka magsalita kapag hubupa na sila para manamnam nila yung sasabihin. At saka, good afternoon ulit sa ating lahat at welcome again to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. Gusto ko muna ulit magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-i-skip ng segment. Buuin nyo to, start to finish, and don't forget to share this video. Okay? Dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Paano hindi magagalit guys yung main na sinasabi ninyo? Siyempre naman, di ba, halatang-halata na mawawala na siya ng kaban. So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. so ngayon ang sinasabi, kasi naman napakalinaw, yung sinabi naman ni Mr. Curly Discaya, sobra po. Paulit-ulit naming napapanood dyan. Kahit sa ang news, andun talaga. Yung tulad na lang po, kay Congressman Arjo, ipinababalik ko po yung 60 million pesos. Sabi pa nga ni Aling Sara, pera. Sabi pa niya gano'n. Tapos sabi ni Senador Jinggoy Estrada, sabi niya, ibinigay mo yung 60 million kay Arjo? Sabi niya, hindi po, sa tatay niya, kay Mr. Atayde. For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? Pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo.
Yeah. Sabi niya, kasi daw makukulit, nagpa-follow up. Oo. Di ba? Oo, Follow up daw ng tawag follow na up. tawag. Oo, yung 25%, kung ilang man porsyento yun. So, ang linaw po kasi, dapat hindi magalit si Maine sa mga netizens na may mga sinasabi ngayon laban sa kanila. Dapat magalit sila doon sa mag-asawang Diskaya dahil sa kanila nang galing yan. Ocho diretso talagang sinabi, Congressman Arjo Atayde, ang tatay niya na si Mr. Art Atayde, 60 million pesos. Oh. To the rescue agad-agad si May. Kaya doon naglalong uminit yung chikahan. Yes. At yun naman ay mauunawaan natin. Alam nga namang kapitbahay pa magtanggol kay Congressman Arjo. Natural si Maine, di ba? Tsaka yung kapatid niya, si Jella. Kasi naman si Jella, inata-atado pa yung shopping. Sabi niya ganun. Tapos pag abroad, yung ganun daw, yung mga it's none of your business. So, paano? Sabi niya, ayun, magagalit lalo. Alam mo, ang pinakamaganda talaga dito, huwag na lang munang magsalita. Total naman, magkakaroon naman po ng diskurso ito kung sino ang totoo at nagsasabi ng mga tagpi-tagpi lamang na mga kwento. At saka sa mga pagkakataon kasi ito, pag galit, pag sinalubog mo ang galit ng tao, imamamayan. Sabog na yung talaga. Sabog. Kaya, sige lang, magalit muna sila. Saka ka magsalita kapag humupa na sila para manamnam nila yung sasabihin. Oo. At saka, At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si Titi o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Like what I said earlier, or gaya ng sinabi ko kanina, ba't nagagalit ka, Rito Kada, ba't nagagalit ka, Robert namin? Ba't ka nagagalit? Dahil ba totoo yung mga sinasabi ng mga Diskayas about Arjo, about your husband? About your husband na kurakot? Kurakot naman talaga, diba? Ang tinutukoy kong main disclaimer lang, yung cloning, okay? Yung cloning na main ang tinutukoy kong main, okay? Dahil yun naman talaga yung ginagamit na pangalan ng maklang yan, okay? So disclaimer lang, hindi si Mendoza, okay? Nagagalit siya, naghihimutok siya. Siyempre, di ba, naghihimutok siya, siyempre, para sa asawa niyang puno-puno na, alam niyo naman, di ba, alam niyo naman, todo tanggol yan si Clowny sa kanyang husband. Kasi nga, di ba, pagka nagkabukingan na ng tuluyan or nagkabukuhan na ng tuluyan, tignan nyo naman ang mangyayari. Diretso na agad yan sa City Jail or diretso na agad yan sa kung saan-saan. At syempre, di ba, syempre, takot din mawala ng kaban niya. Paano naman hindi matatakot, hindi siya kakabahan or hindi siya mag-worried, diba? Siyempre, kung ba naman, ang sarap-sarap ng buhay mo, diba? Ang sarap-sarap ng mga ng buhay mo, sagana ka sa abroad, sagana ka sa lahat ng bagay. Tapos, biglang-bigla nawala, diba? Kasi yung asawa mo, Chloe, malapit-lapit na talaga sa patutunguhan niya talaga in the future. Malapit ka talaga yan, diba? O ngayon, kahit na nagsalita ka pa, ang nangiilam ka pa, diba? Nangiilam ka pa sa sitwasyon ng jowa mo o ng asawa mo. Diba? Nangiilam ka pa eh. Yung napalala talaga yung nagsalita ka pa. Diba? Yung nagsalita ka talaga. Nagamit-gamit yung account name or nagsalita ka pa. At halata guys na problemado siya. Kung nakikita niyo lang talaga yung itsura ng pagmumukha ni Clowny, yung dating haggard, mas lalo pa naging haggard ngayon. Diba? Masyadong dinidibdib yung mga problema. Yan, kadidibdib mo ng problema, kadidibdib mo ng mga ng problema ng asawa mo or ng partner mo. Yan, tuloy nangyayari sa'yo. Yan yung mangyayari sa'yo. Diba? Biglang biglang losyong ka na, bigla ka na lumosyong talaga ng bonggang-bongga. Masyado kasing stress, diba? Akala mo naman kasali sa problema. Ay, oo nga pala, kasali siya sa problema. Kasi nga,
asawa niya pala yun. Diba? Husband niya pala yun. So, paano hindi siya madadami? Pag may kasabihan nga tayo, may problema nga. Pag problema ng isa, problema din ng isa. Diba? Or kung ano talaga yung pinaproblema ng asawa mo, problemahin mo din. Kahit hindi ka naman talaga kasali dun sa ano. Diba? Kung dati nabulok ang itsura niya or bulok na talaga yung itsura ni Clooney. Ngayon guys, mas bumulok pa talaga ng banggang-bangga. At hindi lang talaga bumulok, mas lalo pang lumala ang pagkabulok. Kasi nga, di ba, masyado niyang dinibdib, masyado siyang na-carried away sa mga problema. Masyado siyang kala ninyo, ito dito karugtong ng dapat natin. Pero rurugtong ko na rin. Kala mo, Clooney kala mo Mary Jane Montesilio aka Ming Mendoza na kampante ka na dyan sa asawa mo. Diba nakakapag-abroad ka, nakakapag-walwal ka, nakakapag-abroad ka, diba? Nakakapag-fresh ka, punta ka kung saan mong lugar na insane, nakakapagyate ka, nakakapag whatever they want or you want, diba, nagagawa mo. Pero ngayon, diba, biglang nag-iba ang ihip ng hangin guys, biglang nag-flow away sa inyo yung ihip ng hangin, biglang kumampi sa amin ang ihip ng hangin, biglang sumang-ayon sa amin na tunay na nagmamahal sa real Maine Mendoza, hindi dun sa nanggagamit lang, diba? Kala mo okay na sana pa-abroad ka na, pa-post ka na sa Instagram mo, diba? Gamit yung account ni Maine, yung verified account ni Maine, story ka pa may day ka pa, yabang mo pa sa Itbulaga, diba? Yabang mo pa magsasalita, yabang mo pang ipalabas yung mga yaman mo, yung kasuotan mo, pinagyayabang mo pa. O ngayon, nasan kayo ngayon? Saan kayo pinulot ng kayabangan ninyo? Or should I say, nasan yung yabang nyo? Bigla yata kayong natahimik, bigla kayong natameme, bigla. Huwag ninyong sabihin na natakot kayo dahil sa mga diskaya na nagsalita against Arjo Atayde, or natakot ka dahil ngayong asawa mo ay malapit na makulong, diba? At malapit na ng pagbayaran yung kasalanan yung dapat niya na talagang pagbayaran pa. Okay? Dapat niya talagang pagbayaran yan kasi nga yung mga ganyang tao, yung mga ganyang klaseng tao, dapat di na talaga di na dapat sinusuportahan yan. Ngayon, hindi ka na makakapag-abroad, hindi ka na makakapag-walwal, hindi ka na makakapag-facial, makakapag-spa, ano ba yan? Facial pala, diba? Hindi ka na makakalaman kasi nga wala ka ng karapatan o wala kayong karapatan para lumabas sa bansa na gamit-gamit ang kaba ng Pilipino, ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya, sorry na lang kung bulok ka na babalik ka pa sa pagpabulok mo. Sorry ka na lang, te. Diba? Kabisado na namin yung mga ganyan-ganyan mo, yung mga ano mo. Bigla kang natameme ngayon. Biglang nawala ka na sa vision. Nawala ka na sa vision nakikipagtaltalan. Dati nakikipagtaltalan ka sa mga ibihos, diba? Dati nakikipag-usap ka sa kanila. Diba nakikipag-drop time ka pa sa kanila. Ngayon, nasan ka na ngayon? Nasan na ngayon yung dating Clooney Estate, dating Maine Mendoza na mayabang, diba? Na pinagmamalaki yung asawa ng National TV, sinashoutout lagi. Shoutout to my hubby, Arjo Atayde. Nasaan na yung mga pag-ganon-ganon mo? Bigla kang natameme ngayon, te. Bigla kang nawala ngayon. Bigla kang tumaldal, hindi ka masigla sa bagay, diba? Sa bagay. Sino ba naman ang hindi sisigla? Sino ba naman ang mawawala ng gana sa trabaho kung yung asawa mo nakabinbin na sa
iniimbestigahan na ng mga kapwa niya politiko. Sino hindi mawawala ng gana magtrabaho, di ba? Kasi lahat ng mga pinagpapasyalan nyo, lahat ng mga pinaggagastos sa iyo ni Arjo or ng asawa mo, lahat naman mapupunta sa wala. Diba? Mapupunta lang sa taihan. Yan yung totoo. Yan yung itatakot sa kuryente mo. Diba? Lahat ng mga pagpapakasala mo sa Paris, France, Thailand, Taiwan, EDC, diba? Na pinupunta nyo ni Arjo, lahat ng wala na, hindi na kayo makakatakas dahil yung asawa mo wanted na, pinaghahanap na. Kaya kung ako sa iyo, galing-galingan mo yung pagtago dun sa asawa mo or sa hobby mo, kasi once na lumabas yun or inilabas mo yan, ay naku, talagang mahuhuli yan for sure. Diba mga ka-ADN? So babay na mga ka-ADN, I love you all, have a nice day, keep safe, and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching everyone. Bye-bye.